Sarap naman ito, Nay. Ang sambit ko sa saya. Mabuti naman dahil galing yan sa puso. Kamusta, kabayan? Welcome sa Halo-Halong Kwento, ang channel kung saan sari-sari at halo-halong kwento ang aming inihahandog. May drama, tawanan, kilig, at kahit katatakutan. Kung nagustuhan niyo ang aming mga kwento, huwag mahiyang mag-iwan ng feedback. Malaking tulong yan sa amin. At syempre, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. Maraming salamat! Ako po si Lala. Hindi ko po tunay na pangalan. Nakatira po ako sa maingay na lungsod ng Maynila. Ako po ay isang estudyante sa kolehiyo. Nakatira po ako sa isang apartment. Kuminsan po ay kumakain na lang ako sa labas pagkagaling sa school. Kalamitan sa mga fast food restaurants. Nang napansin ko na magastos ang pagkain ko sa mga fast food, naisipan ko isang gabi na kumain na lang sa malapit na karinderya mula sa apartment ko. At yun ay ang karinderya ni Ate Tess. Grabe kasi ang bango ng mga putahe. Mura pa. Akalain mong makakabili ka ng pork beefsteak sa halagang 40 pesos lang. Only rice pa. Ang sarap at affordable, di ba? Pero yun ang inakala ko. Nang umupo ako at nagtingin ng mga ulam nila, kapansin-pansin talaga na halos mamaya't maya ang dating ng mga estudyante at manggagawa na kumakain. Naisip ko, nagmukhang masarap talaga dito. Ano sa'yo, Iha? Tinanong ako ng matandang babae. May katabaan at malalaman mong sanay na talagang magluto dahil sa mga paso sa kamay niya. Matry ko nga po ang bobis, Nay. Isang order po. Sambit ko naman sa kanya. Yun lang, Iha? Oo. Mamaya lang ay nilapag na ni Ale ang in-order kong bobis. Nang matikman ko to, ang sarap naman ito, Nay. Ang sambit ko sa saya. Mabuti naman dahil galing yan sa puso. Ani niya. Teka, nakaramdam naman ako ng biro doon dahil bopis nga ang kinakain ko. Pero tila medyo natakot ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit. Pag-uwi ko sa apartment ko, nanood lang ako saglit ng TV para antukin. Hanggang sa may naramdaman ako sa tiyan ko. Naku, na-diarrhea yata ako . Sambit ko papunta sa banyo. Sa sobrang sakit ng tiyan ko ay hindi ko napigilan ng sumuka. Sa sobrang suka ko ay nahilo ako. Hanggang sa may nakita akong lumulutang na putol na daliri ng isang sanggol. Ano yan? Sa takot ko ay napatili ako. Magdamag akong hindi nakatulog sa nangyari. Ramdam ko pa rin ang init ng tiyan ko sa kinain kong bopis. Kinabukasan, hindi ako nakapasok sa school dahil sa sama ng pakiramdam ko. Ginabihan naman nang lumabas naman na ako ng apartment para kumain sa fast food resto. Nang makasalubong ko ang landlady ng apartment. Lala, mag-ingat ka sa labas, ha? Bakit ho, Ate Chris? Naku, 1 linggo nang nawawala yung mga dalaga at sanggol sa barangay natin. 2 dalaga na. Singkaidaran mo.
At 2 sanggol. Naku! Ho? Nagulat ako sa takot sa nalaman ko. Lalo na nung pinakita sa akin ni Ate Chris ang 2 dalaga na nawawala. Sila ang nakita ko noong napadaan ako sa karinderya ni Aling Tess. Pumasok sila sa loob na tila ba tulala at maputla. Ang akala ko naman, apo niya ang mga yon. Nang mag-aalas 12 na ng gabi, pauwi na ako galing kumain ng fast food sa labas. Nang madaanan ko ang karinderya ni Aling Tess sa kanto. Sumilip ako sa kaunting butas ng bintana sa karinderya. Grabe ang takot at pandidiri ko nang marinig ko ang anak ni Aling Tess. Ma, paubos na ang mga sanggol. Sabi ko naman sa iyo eh. Kunin ko na yung mga sanggol nila Ate Mila. Tigilan mo ako. Mauhuli na tayo niyan. Naku, lilipad na lang ako ng probinsya. Doon mas maluwag. Sa takot ko ay nadulas ako sa hakbang ng gutter at napasigaw ng kaunti. Ah! Aray ko! Sino yan? Sa takot ko, tumakbo ako ng mabilis. Mabilis na mabilis. Hindi ko alam kung humabol sila sa akin. Basta, ang mahalaga, nakarating ako sa apartment ko ng ligtas. Halos 3 araw rin akong hindi pumasok sa school at tilagnat. Hindi rin ako lumabas ng apartment at nagpa-deliver na lang ng mga pagkain. Pagkalipas ng 3 araw, ay pumasok na ako sa school. Sa pagdaan ko sa kanto, ay napansin ko nakapaskil sa pintuan ng karinderya ni Aling Tess. House for sale? Nawala na ang mga kaso ng kawalan ng mga dalaga at sanggol sa barangay namin. Pati na rin ang tinaguriang masarap na karinderya ni Aling Tess. Nagsara na rin. At ako lang ang nakakaalam.